Wala, iniwan ko na yung takot ko sa labas eh. Ako mismo ang kapatas, ako mismo nakikipag-away. Lumalaban ako kasi sa City Jail, hindi ako nagpatalo ron. Kaya ako nabansagang away. Mahigit isang oras ang binahe namin para marinig mismo ang kwento niya. Tahimik ang lugar, pero ramdam mong mabigat ang mga alaala. Dito namin nakilala si alias Waway. Ako pala si Jesus Cabaylo alias Waway. Nung bata pa ako, mabait naman po ako. Bago pa siya nakilala bilang Waway, isa muna siyang kapatid na tumayong magulang nito. Isa pa ko sa tumatayo ng pinakamagulang ng aking kapatid. Ako po yung nagpalaki sa kanya eh. Pero hindi dito natapos ang kwento niya. Dahil habang lumalaki siya, mas lumayo siya sa pag-aaral at mas napalapit sa barkada. Kakaedad ako siguro ng mga 7 taon o 8. Hindi po ako nakapag-aral. Hanggang sa nagbago na yung buhay ko sir, hanggang sa pabago-bago na lang. Natuto ako magkipagbarkada. Sangkot ako sa mga iba-ibang gulo, away. Ayaw ko kasi na nakakita ng mga kaibigan ko na naagrabyado. Pinsan ko na mga babae na binabastos. At dito nagsimula ang isang pangyayaring hindi niya inakalang babago ng takbo ng kanyang buong buhay habang siya ay nasalaya. Hanggang sa tumagal, nagkaroon kami ng problema sa barangay namin. Sangkot kami sa kaso ng tatay ko. Hanggang sa tumagal, nakulong na ako sir. Sa isang gulong hindi niya kontrolado, napunta siya sa lugar na magbabago ng buong pagkatao niya. At doon niya naranasan ang buhay sa loob ng kulungan. Yung unang pasok ko sa loob, magulo yung isip ko. Hindi man lang ako natakot doon sa City Jail sir, yung pagkakulong ko sa akin. Unang araw, hindi ko naisip na ako matakot sa mga kasama ko rin. Wala, iniwan ko na yung takot ko sa labas eh. Sa loob, kinailangan niyang makipagsabayan sa mga taong may mas mataas na posisyon, mga taong mas sanay sa ganitong buhay, habang siya nangangapa pa lang. Sa mga pangatlong araw, lumaban ako sa bastonero. Hindi ko na iniisip yung takot ko sa City Jail. Basta ako, tuloy-tuloy akong nakulong doon, naditin ako. Hanggang sa lumalaban na ako yan, araw-araw sa mga kasama ko mga naditin doon. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili pa rin sa kanya ang isang bagay na hindi nawala. Ang pagiging palakaibigan niya sa kabila ng sitwasyon. Kaya bandang huli, sa marunong din ako makikipagkaibigan, naging kaibigan ko yung mga tao ron. Lalong-lalo na yung mga trustee, yung mga nagdadala, naging kasama ko sila. Tapos ang bandang huli, yun, nabigyan nila ako ng pagkakataon na ako naman yung maging chief trustee ng City Jail. Binigyan ako ng warden doon na ako naman pagkatiwala na magdala ng mga tao. Ako na nagdala ng City Jail ng mga kasama kong detainee. Opo, naging chief trustee ako doon, sir. Sa gitna ng lahat ng dinanas niya sa loob, tinanong ko siya kung paano niya hinarap ang lungkot. Talagang homesick ako sa magulang ko, sir, lalo na sa nanay ko kasi makananay kasi ako. Minsan mahirap lang naman kami, hindi man ako ganong nadadalaw ng mga kapatid ko. Pinaglabanan ko yun, sir, yung lungkot. Hanggang sa bandang huli, naka-recover na ako. Parang baliwala kasi ang bilangguan sa akin, sir, bata pa ako eh. Naging maayos naman daw ang pang-araw-araw na buhay ni Tatay Waway habang siya ay nasa loob ng kulungan. Okay naman po, kasi baliwala na po yung pang-araw-araw ko kasi po pag lagi kang nanunungkulan ka na ron, pwede kayong magluto kayo ng sarili yung pagkain. Kaya yung pagkain ko, okay naman po hanggang inabot ako ng 1993. Sa pagdadala ko ron, medyo maayos naman hanggang nahatulan ako. Ayon sa kanya, nasangkot siya sa isang mabigat na kaso at nagresulta ito ng 2 habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya naging asunto ko double life. Binuno ko sa kaso ko, 29 years po. Mula 1990 hanggang 2018. Walang nag-influence sa akin, sir. Sarili ko lang talagang naging buwan ko para magbago. Kasi nakita ko yung mga tao. Hindi nagbabago, hindi sila makalaya eh. Kaya ako sabi ko, babaguhin ko sarili ko kasi pag hindi ko binago, hindi na ako makakalaya. Taong 2018 ay nakamta na nga ni Tatay Waway ang kanyang kalayaan. Pero paano nga ba niya hinarap ang malayang lipunan sa muli niyang pagbabalik? O paglaya ko kasi, nanibago ako doon sa labas eh. Siyempre sa tagal ko sa loob. Marami akong pangyayari na takot ako sa kapwa ko, sir. Lalo-lalo na iba yung hindi ko kilala sa labas. Yung nandito na ako sa labas, yun.
pinilit ko maging maayos yung galaw ko. Ayun sir, natutunan ko maging gumalaw ng maayos dito sa labas. Nakisama ako sa mga kasamahan ko kasi marunong naman ako makipagkaibigan. Opo. Nahirapan lang ako ng bagong laya ako. Hanggang sa tumagal, nagkaroon ako ng mga trabaho. Matapos ang ilang taon sa loob ng kulungan, muling sinubukan ni Tatay Waway na buuin ang kanyang buhay pagkalaya niya. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng trabaho at pilit niyang iniwan ang magulong nakaraan. Unti-unti niyang sinubukang mamuhay ng tahimik at normal, bagay na matagal niyang nawala habang siya'y nakakulong. Hanggang sa naging driver ako, tricycle, driver ako ng multicab. Ito na bandang huli. Dahil kaibigan ko mula pa na sa laya ko. Paglabas ko, yung sakto na meron siyang trabaho. Nakiusap ako sa kanya na baka pwede niya akong kunin. Yun sir, tinulungan niya ako na makaroon ako ng trabaho na maganda dito. Siguro mga ilang taon na rin ako siguro dito, mag-apat na. Dahil maganda yung pamamalakad ng amo namin. Nagustuhan ko rin yung trabaho. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naranasan muli ni Tatay Waway ang simpleng buhay na matagal niyang nawala. Isang tahimik na trabaho, mga katrabahong tinuring siyang tao, hindi bilang dating bilanggo, at mga araw na kahit simple, nagbigay sa kanya ng pakiramdam na pwede pa pala siyang magsimula ulit. Yan lang, pag ganun ko lang sir, pinaglalaban ako, masaya kami rito ng mga kasamahan. Okay naman pong katrabaho si Waway, Jesus Gabaylo. Sa 3 taon ko na rin dito sa Ministry, okay naman. Maganda rin yung namin dalawa. Maganda naman siya ang pinakita niya sa akin. Para kay Tatay Waway, isa lang ang gusto niyang ipaabot sa mga kabataan. Sana, huwag nilang tularan yung mga mapapariwara sila, tapos yung mga galaw nila ngayon, iwasan ng maging matigas ang ulo. Sila sumunod sa magulang. Kasi mahirap ang makulong. Ngayon pa lang, sumunod sila ng maayos sa magulang kung nung tinuturo ko sa kanila. Iwasan na maging matigas ang ulo kasi walang mangyayari. Magpakabait sila kasi kagaya ko, di ba? Nakulong ako noong matagal na panahon. Malaking nawala sa akin. Kaya kailangan ang mapapayo ko sa mga bata. Maging maayos sila, sumunod sa magulang, mag-aral para meron silang kinabukasan pagdating ng araw. Ayon nga kay Tatay Waway, napakadaling pasukan ng gulo. Pero mahirap nang maibalik sa normal ang buhay kapag nasira na ang kinabukasan. Ako po ulit si Tonical. Magandang araw po sa inyong lahat.